Dear Kuya Ethan, may isang araw noong third year high school ako. Taong 2004 yon. Kakapasok ko pa lang sa tulugan ko galing ng school at magbibihis na ako ng pambahay nang ilapag ko ang school bag ko sa maliit na mesa sa tabi ng aking katre. Natigilan ako. May cellphone. May cellphone sa ibabaw ng mesa. Nokia 3310 at mukhang bago. Agad ko itong hinawakan sabay labas ng silid ko upang magtanong kay mama o kay papa. Pero agad kong nabungaran si papa sa pinto ng kusina. Siya ay nakangiti. "Nagustuhan mo ba, anak?" tanong niya. Sandali pa akong natigilan dahil parang hindi ako makapaniwalang akin pala ang cellphone na yon. Matagal ko na kasing gustong magkaroon ng cellphone dahil yun ang isang bagay na kinaiinggitan ko sa mga kaibigan ko at mga kaklase ko. "Hindi bago yan, nak. Second hand lang yan. Housing lang ang bago." Nakangiti pa rin sabi ni papa. Pero niyakap ko pa rin siya at nahagkan dahil sa sobrang tiwa. "Advance happy birthday, anak." Pabulong na sabi ni papa nung kayakap pa rin niya ako. "Thank you, papa. Thank you po." Masayang sagot ko. Pagkatapos noon ay hindi nakalimutan ni papa na paalalahanan ako dahil nga may cellphone na ako. At dapat hindi maapektuhan ang pag-aaral ko at higit sa lahat, hindi muna makikipag-boyfriend. Nangako naman ako kay papa. Pero nung oras ding yun ay binuklat ko kagad ang notebook ko kung saan nakasulat ang number ni Lance na kinuha ko lang sa cellphone ng best friend kong si Chloe. Matagal ko na kasing crush si Lance. Close kami, pero hindi niya alam na may tinatago akong pagtingin sa kanya. Nung oras na yun, hawak ko ang aking second hand na 3310. Na-imagine ko ang sarili kong puno ng saya at excitement ang mukha. Habang pinophonebook ko ang mobile number ni Lance. Pagkatapos nun, Kuya Ethan, ay tanext ko na siya. Ang sabi ko, "Hi Lance, may sipi na ako, regalo ng papa ko." Sabi ko. "Hoy, oo nga pala, si Bella to." "Si Lance?" "Oo, ayos." Lumikha ng munting sugat sa puso ko dahil hindi ako ang inibig niya, kundi si Samantha, na anak ng may kaya. Kung sa ganda ng mukha at katawan, hindi naman ako pahuhuli kay Samantha. Ngunit pagdating sa forma, kulalata ako. Mayamang kasi ang angka ni Samantha. Samantalang ako, hamak na magsasaka lamang si Papa na siyang konsentidor kung minsan sa mga kapritsyo ko sa buhay. Si Mama, nasa abroad noon. Domestic helper siya sa Hong Kong. Pero iba ang ugali ni Mama. Nakilala ko ang aking ina bilang kuripot at mahigpit sa paghawak ng pera. Kaya sa tuwing may gusto ako, hindi ako kay Mama nagsasabi kundi kay Papa. Pangalawa ko sa aming 4 na magkakapatid. Ang panganay namin, si Kuya Aldrin, ay hanggang second year high school lang ang inabot dahil iba ang gusto niya sa buhay. Ang maging kagaya lang ni Papa, isang magsasaka. Walang hilig si Kuya sa pag-aaral. Nung mga panahong nasa high school ako, inuungot na ni Kuya kay Papa ang pag-aasawa kahit na wala pa siyang 18 noon. Pinapayuhan siya ni Papa noon
na maghintay hanggang sa mag-21 ma lang siya. Kaso, si mama na nasa Hong Kong noon ay sumang-ayon sa maagang pag-aasawa ni kuya. Walang magawa si papa kasi asawang-asawa na talaga noon si kuya. Pero nabigo si kuya sa pag-asa na uuwi si mama para sa kasal niya. Lubha ding nalungkot si kuya dahil hindi man lang nagpadala ng kahit na 5 sentimo si mama para magastos sa kasal ni kuya. Si papa din lahat ang gumastos. Kaya naman sobrang naging simple ang kasal ni kuya. Simpleng-simple. Nagkulang pa nga sa handa dahil 3 baboy lang ang nagawang bilhin ni papa upang makatay. Isang araw matapos ang kasal ni Kuya Aldrin ay naglasing siya dahil sa sama ng loob kay mama. Noon na tumambad ang isang sekreto tungkol sa aming mga magulang mula mismo sa bibig ng aming ama. Ang sabi niya, malabo na kami ng mama niyo. Meron na siyang ibang mahal. Kami lang ni Kuya Aldrin ang kaharap ni Papa noon dahil tulog na ang mga nakababata naming mga kapatid. Malalaki na kayo. Siguro maintindihan niyo na ang mga ganitong bagay. Pero ayaw kong malaman ng mga nakababata niyong kapatid. Sabi pa ni Papa noon. Kami ni Kuya Aldrin ay nanatiling tahimik. Ako? Actually, ay nakatunga nga dahil parang hindi ako makapaniwalang may ganong sitwasyon sa aming mga magulang. Hindi rin dapat kumalat ang mga bagay na to kahit pa sa mga best friends nyo. Huwag nyong ipagsasabi. Dugtong pa ni Papa na parang hindi naman apektado. Kaya't may pagdududa talaga sa isip ko noon. Pero mas malaki ang pagdududa ni Kuya Aldrin na nakainom pa naman. Imposible naman Papa. Palusot niyo lang yan. Ang sabihin niyo, ayaw lang talaga ninyong gumastos sa kasal ko dahil pinag-iipunan niyo yung pagpapatayo ng malaking bahay ninyo dahil pangarap ninyo ni Mama ang malaking bahay. Dahil gusto niyo ang bahay ninyo ang pinakamalaki sa barangay na to. Pabalang nasabi ni Kuya sabay tayo at akmang lalabas ng sala nang magsalita ulit si Papa. Aanhin ko ang malaking bahay, Aldrin, kung wasak naman ang pamilya ko. Pasigaw na sabi ni Papa at kitang-kita ko ang pagbalong ng luha sa mata niya na parang kanina pa niya pinipigilang umagos. Natigilan si Kuya Aldrin sa paglabas ng pinto. Hindi na uuwi dito ang mama niyo. Patawarin niyo na lang ako kung bakit ngayon ko lang sinabi sa inyo. Ipinaglabang ko ang pagmamahal ko sa ina niyo. Lahat ng gusto niya, sinunod ko. Bumalik lang siya sa atin. Noon, Kuya Ethan, ay umagos na rin ang mga luha sa mata ko. Matapos kong maalala ang pagbabago nga ni Papa noong elementary pa lang ako. Lasenggo si Papa, nagsusugal din. At yun ang palaging rason ng pag-aaway nila ni Mama. Pero bigla nagbago nga si Papa nung nasa Hong Kong na si Mama. Noong grade 5 ako. Pero nagtataka din ang isip ko noon kung bakit hindi nga umuwi si Mama sa amin. Samantala, ang mama ng kaklase kong si Trina na nasa Singapore ay tuwing 2 taon umuwi. Nung gabi pa rin yun, matapos kong marinig sa labi ni Papa ang mga salitang yun tungkol kay Mama, ay dagling bumalot sa puso ko ang galit sa aming ina. Sasabog ang puso ko noon. Pero ayaw kong umiyak sa harap ni na Papa at ni Kuya Aldrin. Kaya tumayo na rin ako upang sa likod ng kusina na lang umiyak. Pero narinig ko pa rin nagsalita si Papa at ang sabi niya, inutang ko lang ang 3 baboy na kinatay natin sa kasal mo, Aldrin.
Malayo pang anihan. Ayaw ko nga lang sumama ang loob mo sa akin kapag ipinagpaliban ko ang kasal mo. Nakita kong lumambot ang anyo ni Kuya Aldrin. Pero tumuloy ito sa paglabas ng bahay. Ako naman ay humakbang papasok ng kusina. Pero hindi ako tumuloy sa likod. Mula sa kusina ay sinilip ko si Papa sa kinauupuan niyang ratan na salaset. Sinalo ng 2 palad niya ang kanyang mukha. At kasunod nun ang pagyuyugyug ng kanyang mga balikat dahil sa kanyang pigil na pag-iyak. Muli akong napaluha dahil sa matinding awa sa aking ama. Kasabay din ang galit at pagkamuhi sa aming napakawalang hiyang ina. Munting sugat lang sa puso ko ang natamo ko sa hindi pagpansin ni Lance sa pagpapakyut ko sa kanya. Dahil ang totoo, sakman ng mas matinding sama ng loob ang puso ko. Dahil sa nalaman kong sitwasyon ng mga magulang ko, noon din ay tumambad sa akin ang katotohanang mahirap lang talaga ako at kailangan kong unawain at tanggapin kung ano lang ang maibibigay sa akin ng aking amang magsasaka. Wala na akong dapat asahan pa sa aking ina na nasa Hong Kong. Ngunit tumalikod naman sa amin. Hindi ko itatanggi, Kuya Ethan, na misteryosa ako. Materialistic ako. Pangarap ko noon ang magandang damit, sapatos, bag, high-tech na cellphones. Kapag nangangarap ako, lalo na noong 4th year high school ako, ay laman lagi ng pangarap ko na nakasuot ako ng maganda at mamahaling mga gamit at hawak ko sa aking mga palad ang mamahalin at high-tech na cellphone. Ganito ko na lang pinapalipas noon ang aking pag-asam sa mga material na bagay. Pero agad din akong nalulungkot kapag babalik ako sa katotohanang ang nasa palad ko ay isang second hand na 3310. Sa mga ka-textmate ko na nakukuha ko sa radyo, nakikipaglokohan pa ako. Sinasabi kong may kaya ang pamilya ko at Nokia 6680 ang cellphone ko. Yun kasi ang astig na sipi nung panahong yun. Ang unang 3G na cellphone. Ramdam ko ang paghanga mula sa mga textmate ko noon. Napapaniwala ko sila sa mga pagpapanggap kong may kaya ko. Pero sa lahat ng textmate ko, kakaiba si Kyle. Hindi siya nai-impress sa mga text ko na mayaman ako. Ang sabi niya, kung mamahalin daw niya ako, ay hindi yun dahil sa kung ano ang meron ako, kundi mamahalin daw niya ako kung ano ako. Ang style ko sa pakikipag-textmate noon, Kuya Ethan, ay inaalam ko muna ang NASL nila. Name, age, sex, location. Kapag sinabi niyang 20 years old na siya, sinasabi ko naman na 19 ako. Kahit na noon ay 16 pa lang talaga ako. Nung makatext ko si Kyle, sinabi niyang 26 years old na siya. Kahit ang sabi ko namang age ko ay 25. Siya ang pinakamatandang textmate ko noon. Kaya kapag siya ang katext ko, pinipilit ko ring maging matured. Pero hindi pa rin nawawala ang pagiging mapagkunwari ko sa text. Naka 3G ka ba? Tawagan mo nga ako para makita ko ang mukha mo. Minsan ay nasabi ko kay Kyle. Hindi Hindi 3G ang phone ko, reply niya. Ano bang unit mo? Tanong ko. 6630 lang to reply niya. Ako ang namangha noon dahil alam kong maganda ang CP na yon. Ganon ang CP ng nurse na anak ng principal namin noon. Mayroong malaking camera sa likod.
Mayaman ka rin pala, no? Sabi ko. Hindi naman. Masipag at masipag lang ako. Sagot niya sa text. Seryosong ka-text si Kyle. At habang nagtatagal, ay nagkakaroon na siya ng magandang pitak sa puso ko. Sa kabila ng katotohanang malayo ang agwat ng edad namin sa totoong buhay. 16 ako, 26 siya. 10 taon ang diferensya. Nung kauna-unahang pagkakataong magyaya si Kyle na mag-meet daw kami. Pupuntahan daw niya ako. Nagpalusot ako dahil alam kong hindi niya dapat malaman na 4th year high school pa lang ako. Sabi pa ni Kyle noon, kahit magkita lang tayo, kahit malayo ka, kahit na 10 metro lang layo mo sa akin, hindi naman tayo mag-uusap eh. Magkikita lang talaga tayo, sabi pa niya. Pero tinigasan ko ang palusot ko. Sinabi kong hindi talaga ako pwede kasi sobrang busy talaga ako. Wala na siyang nagawa kundi tanggapin yon. Ayaw kong makipag-meet sa dami ng mga naka-textmate ko. Kuya Ethan, karamihan sa kanila biglang naglaho. Yung iba, nakaaway ko pa. Nakamurahan, nakabantaan, kung ano-ano. Pero si Kyle, nanatiling loyal sa akin bilang textmate niya. Araw-araw pa rin siyang nagte-text. Pero bilang isang mapagkunwari, ay hindi rin ako basta naniniwala noon sa mga pinagsasasabi niya. Di ba sabi nga nila, ang sinungaling, hindi basta madaling maniwala. May sarili daw siyang internet cafe dahil BSIT daw ang tinapos niya. Meron pa raw siyang mga sasakyan na forward at saka jeep. Yung forward daw, ginagamit din sa pagbabiyahe ng mga gulay sa Maynila. At yung jeep naman, pinapapasada niya. May pa-humble effect din naman si Kyle sa pagsasabi niyang nagbubukid din daw siya. Sa isip ko naman, baka yun lang ang totoo. Baka magbubukid lang siya. Sabi niya, may 2 hektarya daw siyang mana sa tatay niya. Ako naman, sinasabi kong nasa abroad ang parents ko. Pero kapag tinatanong niya kung saang country, secret ang sagot ko. Ayaw ko kasing magtanong pa siya ng kung ano-ano na baka hindi ko rin lang masasagot at mabibisto na ako. Naranasan ko na kasi ng maraming beses yung ganon. Nagsasabi ako ng hindi totoo sa textmate ko. Tapos nagtatanong ng ibang bagay na connected sa sinabi ko. Tapos hindi ko na nasasagot. Unahuhuli na ako sa pagpapanggap ko. Gaya noon, sinabi ko kasi sa isang textmate ko na nag-aaral sa De La Salle ang kuya ko. Pasko pa naman noong ka-textmate ko siya. Ang tanong niya sa akin noon, nag-enroll na ba ang kuya mo? Siyempre, noong October pa. Pagkatapos ng sem break nila, nag-enroll siya kaagad, sagot ko. October? October? Sem break nila? Tanong niya. Oo, yun naman ang sem break nila, di ba? Sabi ko, dahil alam ko naman na tuwing October ay sem break sa college. Pero ang tirada niya sa akin, sinungaling ka no? Hindi October ang sem break ng De La Salle. Tanga. 3 semester sila doon. May to August, September to December, tapos January to April. Doon ay napahiya ako, Kuya Ethan. At nasaktan ako dahil sinabihan niya akong tanga. Pero nakapag-reply pa rin naman ako. Sabi ko, baka ikaw ang tanga. Huwag ka nang magte-text sa akin, gago. Pagkatapos nun ay minarkahan ko na ang number niya.
Pinalitan ko ang pangalan niya sa phone book ko nang wag replyan, tanga. Nung college na ako, medyo nag-matured na ako ng konti. Hindi na ako masyadong ilusyonada, lalo nang kausapin ako ni Papa bago ako mag-enroll sa college. Ang sabi niya, kung gusto mong makatapos ng pag-aaral anak, kailangan mong ibukas ang mga mata mo sa katotohanan na mahirap lang tayo. Magsasaka lang ang tatay mo, kaya kailangan mong magtiis kung gusto mo talaga makapag-aral. Nag-enroll ako sa CSU, pero talagang pinagkakasya ko lang ang weekly allowance ko. Gayunpaman, ay may pangarap din naman akong makatapos. Kaya't sinipagan ko ang pag-aaral. At inspirado pa akong pumasok araw-araw dahil sa kaklase kong si Philip. Napakagwapo niya, napaka-neat at mabait pa. Nagkaroon kami noon ng group project at kagrupo ko siya. Doon kami naging close ni Philip at nasabi ko sa isang kaklase ko na crush ko siya. Hindi ko naman inaasahan na ipaparting pala nila kay Philip ang sinabi ko. Kaso, wala namang pagbabago sa pakikitungo ni Philip sa akin. Normal pa rin. Gaya pa rin ng dati. Pero may isang araw noon na nauna akong dumating sa meeting place naming magkakagrupo. Dumating ako 30 minutes ahead of time. Tapos, dumating si Philip. Tinabihan niya ako. At nagulat ako sa narinig kong sinabi niya. Alam mo Bella, maganda ka. Kaya lang, bakit kailangan mo maging plastic? Ano? Ako? Plastic? Ibinigay ni Trisha ang number mo sa akin. Nagulat ako kasi dati na pala naka-phone book ang number ko sa phone book niya. Naka-textmate na pala kita noon. Inaway mo pa nga ako eh. Ang sabi mo noon, sa Lasal mag-aaral ka ng college. Alam kong namula ako sa mga sinabing ito ni Philip. Pero nagawa ko pa rin magpalusot. Trip ko lang dati yan, Philip. Hindi na ako ganun ngayon, sabi ko. Anong hindi? Ka-textmate ka pa rin ng pinsan ko, si Jude. Plastic ka pa rin, Bella. Sinong Jude? Wala akong textmate na Jude, ano? Sabi ko. Pero kasinungalingan yon. Dahil totoong may textmate akong Jude. Pero syempre, ayokong umamin kay Philip. Sinungaling ka pa rin talaga, Bella. Alam mo, pangit sa babae ang ganyan. Maganda ka pa naman. Sabi niya, sabay tayo at saka lumayo sa akin. Noon Kuya Ethan, pakiramdam ko lulubog ako sa sobrang pagkapahiya kay Philip na crush ko pa naman. Iniyakan ko ng ilang gabi ang pagsupalpal sa akin ni Philip. Pero pasalamat pa ako dahil hindi niya ikinalat sa mga kagrupo o kaklase namin ang tungkol sa akin. Pero talagang nahihiya ako sa kanya. Ang ginawa yun ni Philip, ayaw ko nang maulit kaya tinanggap ko yun bilang isang lesson. Iniwasan ko na ang makipag-textmate. Ang mga dati kong textmate, hindi ko na nare-replyan. Kung hindi lang ako nanghihinayang sa pera, bibili sana ako ng bagong SIM card. Pero matindi ang pagtitipid ko sa allowance ko noon. Bakit di ka na nagre-reply? May kasalanan ba ako sa iyo? Ganon ang tanong ni Kael. Isang gabi sa kanyang text. Matagal ko ng textmate si Kael at parang nakonsensya ako dahil pati siya ay nadamay sa pag-iwas ko sa mga textmate ko. Wala kang kasalanan, Kael. Ako ang may kasalanan sa iyo. Kaya sorry. At huwag mo na akong textan
kasi bad girl ako, sabi ko. Pero ang reply niya, wala ka namang kasalanan, Bella eh. Meron ka, El. Sana patawarin mo na lang ako. Wala kang ang kasalanan, reply niya. Basta, wag mo na akong i-text ka, El. Sa iba ka na lang makipag-text me. Hindi ko gagawin yan, Bella. Matagal na tayong mag-textmate at aaminin ko sa'yo, kahit magalit ka sa akin, mahal na kita. Talaga? Mahal mo na ako? Hindi mo naman ako kilalang totoo. Kahit hindi kita kilala, Bella, nararamdaman ko, mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal na kita. Akala mo lang yan, Kael. Pero sigurado ako, kapag nalaman mo ang totoo, hindi mo na ako mamahalin. Bella, kahit ano pa yan, mahal na kita at wala na akong magagawa. Kahit na hindi ako totoong 26 years old, sabi ko. Ang reply niya, bakit? Ilang taon ka na ba talaga? 17 pa lang ako, Kael. Sorry ha. Pero ang reply niya, Kuya Ethan, ay ganito. Age doesn't matter naman, di ba? Oo, pero marami ka pang hindi alam, Kael. Lahat ng sinabi ko sa iyo noon, hindi totoo. Hindi ako mayaman. Okay lang yun, Bella. Ganun talaga sa mundo ng text. Ako din naman eh. Hindi rin naging totoo sa'yo. May depekto din ako, sabi niya. Anong depekto mo? Tanong ko. Basta, magkita na lang tayo kung gusto mo para malaman mo. Pero Kael, 27 ka na. 17 pa lang ako. Hindi naman daw halata na 27 na ako eh. Sige Kyle, pero patawarin mo muna ako sa mga kasalanan ko sa iyo ha. Wala kang ang kasalanan, Bella. Ganun kapag mahal mo ang isang tao. Kahit may mali siyang nagawa, hindi pa rin kasalanan yun para sa iyo. Mahal kita at gusto kitang makita at mas makasama kahit na sandali lang. Kung ano man na makita at malaman mo tungkol sa akin, sana matanggap mo rin ang buong puso. Sige Kyle, sa Friday ng hapon, 5 PM tayo. 5 PM, magkita tayo. Hindi natuloy ang pagkikita namin ni Kyle dahil may nilakad daw silang importante noon sa Batangas. Siyang nag-postpone sa meeting namin. Sabi niya, sa Valentine's Day na lang daw kami magkita. Napangiti pa ako noon sabay reply ng, sige. Sumapit nga ang Valentine's Day. Hindi kagaya ng ibang naka-red, ay naka-yellow ako noon ng blouse at nakapantalo ng black. Alam nyo, si Kyle kasi, yun ang sinabi ko nung nagte-text kami habang on the way na siya papunta sa school namin. Magsusuot din daw siya ng yellow para pareho kami. Usapan namin ay magkikita kami sa saktong 5:00 ng hapon sa gate ng school. Nag-synchronize pa nga kami ng oras para siguradong walang malate sa amin. Kalalabas ko lang ng gate, saktong 5:00 ng hapon. May batang lumapit sa akin pero hindi ko pinansin. Dahil may mga hawak kasi siyang mga rosas. Akala ko nagbebenta lang. Kaya lang, sinundan niya ako at ang sabi niya, Ate, ikaw ba si Bella?
Bakit? Kasi kung ikaw yung Bella, may nagpapabigay sa'yo nito, sabi niya. Nung naigana ko ang paningin ko at may lalaking nakangiting palapit sa akin, nakayelo ng t-shirt. Nung una, Kuya Ethan, parang ayaw kong isipin siya si Kael. Kasi guwapo siya, matangkad, maputi, maiksing-maiksi ang buhok at disente. Bella, nakangiting sabi niya. Kael? Noon ay lalong tumamis ang pagkakangiti niya. Sinanyasan niya ang bata na iabot na sa akin ang bouquet of red roses. Noon, Kuya Ethan, nung sandalin yun, ang natatandaan kong kauna-unahang pagbayo ng sobra ng dibdib ko. Sobrang nervyos. Sobrang hindi ko maipaliwanag. Parang lulutang ako noon sa alapaap sa pakiramdam na hindi ko talaga ma-explain. Ang alam ko lang, sobrang masaya ako. Sumakay kami sa sasakyan na dala ni Kael. Forward yon, malaking elf. At least na-prove ko na meron talaga siyang forward. Sa totoo lang, hindi ko nagawang magtanong kung saan kami pupunta. Basta sumakay ako. Pero hanggang sa loob ng sasakyan, ay ngitian lang kami ni Kael. Para kunwari hindi mahalatang ninenervyos ako, ay tiningnan ko ang cellphone ko. Yun pala, may text pa sa akin si Kael. Binasa ko. Ang sabi niya, sana hindi ka ma-turn off sa akin, Bella. Lalo na sa depekto ko. Ganito ang simula ng mahabang text niya. Sinulyapan ko siya. Pero wala naman ako nakitang depekto sa kanya. In fact, may itsura siya para sa akin. At ang bango-bango pa niya. Ang ganong amoy ng cologne ay naamoy ko lang sa mga mayayaman. Gaya ng mga anak na lalaki ng principal namin nung high school ako. Ipinagpatuloy ko ang pagbabasa ng text ni Kael. May diferensya kasi sa pagsasalita ko. Sana wag mo akong pagtawanan kapag narinig mo na ako magsalita. Pero kahit matawa ka, okay lang sa akin. Basta sana lang ay hindi ka ma-turn up kasi mahal na kita. Noon ay muli ko siyang tiningnan at naisip ko nga na mula nang magkita kami, ay pangalan ko pa lang ang nasasambit niya. Noon ay napuzzle ako. Kasi narinig ko namang binigkas niya ang pangalan ko. Hindi naman siya Pipe. Sa ilog niya ako dinala. Malalaki ang mga gulong ng forward. Kaya't okay lang sa buhanginan at batuhan. Pagkatapos nun, ay bumaba kami. Inalalayan pa niya akong bumaba dahil medyo mataas ang forward. Pagkatapos nun ay umakyat siya sa likod ng forward. Pinanood ko siya at namangha ako sa ginawa niya. Sa likod kasi ng forward ay may mga bagay siyang kinuha. Una, isang malaking payong. Sumunod, mesa at 2 upuan na monoblock. Tapos, malaking plastic na box. Nilapitan ko siya upang mag-alok ng tulong dahil nahuhulaan ko na mangyayari. Magsa-set up siya ng table kung saan kami kakain. Tutulungan na kita, sabi ko.
Sumagot siya, hindi na. Kaya ko na to. Malinaw ang pagkakarinig ko sa sagot niya at wala pa rin naman akong napansing depekto sa kanyang pananalita. Pinanood ko siya mag-set up hanggang sa nakatayo na ang malaking payong. Binuksan niya ang malaking plastic box at tumambad sa akin ang mga nakasalansa na pagkain na nasa mga Tupperware. Ipinatong niya yon sa mesa at saka binuksan. Unang bukas niya, spaghetti. Tapos fruit salad, chicken barbecue, morcon, kanin, at panghuli ay sisig. Nasa magandang lalagyan ng leche plan. Upo ka, nakangiting sabi niya. Pero inayos muna niya ang upuan ko bago ako tuluyang umupo. Hanggang sa noon ay para akong lumulutang sa sobrang hindi ko maipaliwanag na damdamin. Happy Valentine's, narinig kong sabi niya. Noon ay bahagya kong napansin ang kanyang depekto. Nauutal siya sa unang bigkas ng unang salita. Nag-alala ka pa, Kyle? Nakakahiya sa'yo, sabi ko. Oo, wala yon. Gusto ko lang na mapasaya kita. Kakain ka na? Sabi niya. Noon ko na natiyak ang diferensya ni Kyle. Habang dumadami ang salita niya, dumadami ang utal niya. Pero nung araw na yun sa tabi ng ilog, maligaya pa rin ako. Dahil noon ko lang naranasan ang gawin kang espesyal ng isang lalaki. Kahit may diferensya si Kyle, ramdam ko noon na pasok siya, Kuya Ethan. Pasok na pasok siya sa puso ko. At tuloy na nga siyang pumasok sa buhay ko. Dahil kasabay ng paglubog ng araw noong Valentine's Day na yon sa tabi ng ilog, ay tinanggap ko na rin ang pag-ibig ni Kyle. Noon na rin, Kuya Ethan, na buong pangalang Bael. Si Kyle ang nakaisip noon at ipininta niya ito sa kanyang t-shirt noong sumunod na pagkakataong puntahan niya ako. Bael ay pinagdugtong na Bella at Kyle. Sabi pa niya, kung magkakatuluyan daw kami pagdating ng araw, yun din daw ang gusto niyang maging pangalan ng unang anak namin. Sa totoo lang, isip bata pa ako noon because I was only 17 and he was 27. Kaya ang tungkol sa pagkakaroon ng baby ay wala pa talaga sa isipan ko. Si Kyle ang unang boyfriend ko sa totoong buhay. May mga naging boyfriends ako noon, pero sa text lang. At wala namang pagkikitang nagaganap. Si Kyle din ang first kiss ko. At naganap yun nung Valentine's Day sa una naming pagkikita. Matapos ko siyang sagutin. Naging maligaya kami ni Kyle, Kuya Ethan. Kahit sa text lang kami nag-uusap, ay ramdam ko ang sweetness at thoughtfulness niya. Hanggang sa sumapit ang 18th birthday ko. Pero hindi ako nag-asam ng anumang handaan dahil kumakapos kami sa pera noon. Malayo pa ang anihan at alam ko din naman na kahit anihan na ay marami pa ring binabayaran si Papa sa pagkakautang niya. Alam na rin noon ni Kyle ang tungkol sa kwento ng pamilya ko. Hindi na ako nahihiya sa kanya noon. Kahit ang tungkol sa kagagaan ng aking ina na noon ay
tuluyan nang nawalan ng koneksyon sa amin. Huling balita ni Papa tungkol kay Mama ay nandito na raw sa Pilipinas si Mama, pero nasa piling na ng kanyang bagong asawa. Masakit sa akin at kay Kuya Aldrin ang ginawa ni Mama, pero pilit kong tinanggap at ikinintal ko na lang sa isipan ko na aanhin ko naman ang ganong klaseng ina. Kaya kung ang tungkol sa magarbong debu ang iisipin ko noon, alam kong yon ay malayong mangyari dahil mas maraming bagay ang dapat pagtuunan ng aking ama ng pansin at gastos. Pero alam mo Kuya Ethan, kahit wala akong kutsilyon o 18 roses, naging espesyal pa rin ito dahil kay Kael. Sinorpresa ulit ako ni Kael. Dala niya ang kanyang forward truck. Dinala ulit niya ako sa tabi ng ilog at dun kami hanggang sumapit ang gabi. Sa mismo likod ng forward siya nag-set up ng mesa. May ilaw pa at maliit na disco light na ikinabit daw niya sa baterya ng sasakyan. May mga pagkain at bulaklak. Isinayaw ako ni Kael noon. Doon kami sa likod ng forward sumayaw. Madilim na noon, pero may ilaw naman kami. Disco light pa na bumagal din ang paggalaw nung ipinatugtog ni Kael ang kanyang paboritong kanta. Ang country song na Remember When ni Alan Jackson. Nakangiti siyang tumayo noon at sinabing, "Pwede ba ako maging first dance mo?" Sumayaw nga kami noon Kuya Ethan, buong kanta. At pakiramdam ko noon ay ang dibo ko pa rin ang pinaka-espesyal sa lahat ng dibo na ginanap nung araw na yun. Kasi ang mga pictures namin sa digicam ni Kael na kami din lang ang nagpipicturan. Pero tuwing shot ay hindi say cheese ang ibinibigkas, kundi say bael. Pero alam mo Kuya Ethan, hindi doon natatapos ang masayang sandaling yon sa aking 18th birthday. May kinuha si Kael sa loob ng forward at nung pagbalik niya, isang regalong hawak niya sa kanyang kamay at inabot sa akin. Buksan mo. Nakangiting sabi niya nung iaabot niya ito sa akin. Masaya ko namang binuksan at alam kong nanlaki ang mga mata ko nang makita ko sa kahon ay isang magandang cellphone ang regalo ni Kael. Sony Ericsson C905. Namamangha ko itong binuksan at halos manginig ang kamay ko nung hawak ko na ang napakaganda at bagong C905. Maganda ang camera niyan kasi 8 megapixel. Narinig kong sabi niya. Noon nga inopen ko ang CP. Wala akong nasambit na salita sa sobrang katuwaan. Nagustuhan mo ba? Narinig kong tanong ni Kael nung binabrowse ko ang CP. Oo, sagot ko. Hanggang noon Kuya Ethan ay hindi pa rin nawawala sa akin ang ugali kong materialistic. Lubha akong madaling masilaw sa mga magagandang material na bagay. Nung buksan ko ang camera, napakalinaw talaga. Kahit gabi, parang digicam ang quality. Hanggang sa bigla kong naisipan na dapat picture ni Kael ang unang laman ng regalo niyang cellphone sa akin. Kaya, teka,
Dapat picture mo ang unang makukunan ng kamerang to. Tingin ka dito. Yan. Huwag kang gagalaw ah. Say Bael. Pero alam mo Kuya Ethan, noon ay iniisip ko na malaki ang kapalit ng mamahaling regalo sa akin ni Kael. Iniisip kong pinaghandaan niyang may mangyari sa amin. Naging maalab ang halikan namin noon at lubhang natangay. Sa sulok ng likod ng truck ay naglatag ng plastik na banig si Kael. As in, nagdala talaga siya ng banig. Kaya iniisip kong plinano niyang may mangyari sa amin at hindi ko naman nagawang tumanggi. Dahil hindi ko alam kung bakit hindi ko nagawang tumutol. Nakuha ko ni Kael noong 18th birthday ko. At kahit nung tapos na kami, tulalaman ako dahil naipagkaloob ko ang sarili ko sa kanya sa likod mismo ng truck. Ay hindi ko siya nagawang sumbatan. Ni hindi rin ako nakadama ng takot o pagdududa. Inihatid ako ni Kael noon sa bahay. Alam ko nag-aalala na sa akin si Papa doon. Pero pinili pa rin ni Kael na huwag munang magpakita sa aking ama. Hindi na ako nagtanong kung bakit. Dahil alam ko namang ang depekto ng kanyang pananalita ang idadahilan niya. Kaya hinayaan ko na lang. Nung dumaan ang mga araw, ay nun pa lang ako nagkaroon ng takot na baka bigla na lang akong iwanan ni Kael. Baka bigla na lang siyang hindi magpakita. Pero nagkamali ako. Dahil mula nang may mangyari sa amin ni Kael, ay lalo pa siyang naging sweet, loving, and thoughtful sa akin. Tuwing magkikita kami, ay may regalo siya sa akin. Mahal na mahal niya ako at na-spoil ako sa pagmamahal niya. Sobrang pagmamahal. At naniniwala ko na ang lahat ng sobra ay masama. Dahil unti-unting naglaho ang alab ng pag-ibig ko para kay Kael. Mula nang manligaw sa akin si Philip. Oo, Kuya Ethan. Niligawan ako ni Philip na dati ay namahiya sa akin dahil nabisto niya akong ilusyonada at sinungaling. Mapagkunwari. Noong una ay tinanong ko kung bakit niya ako liligawan sa kabila ng katotohanang alam niya mga pangit kong ugali. Ang sabi niya, "Nobody's perfect naman, Bella, di ba? Lahat naman tayo may diferensya. Kung mahal mo isang tao, matatanggap mo ang lahat ng pangit sa kanya. And so far, yun lang naman ang hindi maganda sa'yo, di ba? At madali lang baguhin yon. Mas marami pa rin magagandang bagay tungkol sa'yo. At yun ang minahal ko sa'yo, Bella, noon pa. Ngayon ko lang naipagtapat dahil hindi ko naman kayang pagtagpi-tagpi ng sarili ko. Mahal na kasi kita. At natatakot ako na baka maunahan pa ako ng iba. Alam mo Kuya Ethan, kami naman talaga ni Philip ang totoong magkabagay dahil magka-age kami. Gwapo si Philip at maswerte ako dahil sa dami ng babae nagkakagusto sa kanya ay ako ang niligawan niya. Hindi na ako nag-isip pa Kuya Ethan. Sinagot ko si Philip kahit na may puwang din naman sa puso ko si Kael. Si Kael ay masyadong alangan sa akin dahil 10 taon ang aming agwat at bitin siya sa katangian kong ihahambing kay Philip.
May kaya lang kasi si Kael. Marami siyang pera, pero hindi nga ba't pangit na ugali ang pagiging materyosa? Kahit nagpa siya akong talikuran ang pagiging materyosa ko. Bagay na siya din namang gusto ni Philip. At bahagi ng pagiging materialistiko ay ang ideya na hiwalayan ko na si Kael. Dahil kahit sinong mag-isip, iniisip nilang kaya ko lang siya pinatulan. Dahil may kaya siya. Pumasok sa buhay ko si Philip na hindi alam ni Kael. Inilihim ko muna dahil hindi ko alam kung paano ito ipagtatapat sa kanya. Kaya lang, tunay ngang walang lihim na hindi nabubunyag. Matapos kasi ng ilang beses kong pagtanggi sa imbitasyon ni Kael na muli kaming magkita, ay nakaramdam siguro siya ng pagdududa sa akin. Hanggang sa isang gabi ay nag-text si Kael. Ang sabi niya, "May iba ka na pala. Bakit hindi mo malang nasabi sa akin?" Nagtaka ako sa text na to ni Kael. Pero noon ay wala akong balak magsinungaling sa kanya. Lalo na sa sobra ko nang mahal si Philip. At si Philip ang klase ng tao na hindi dapat i-deny. Sorry Kael, mahal na mahal ko si Philip. Sana mapatawad mo ko. Isasoli ko na lang lahat ng binigay mo sa akin. Ganito ang reply ko. Kahit na alam kong masama ang loob ko kapag nawala sa akin ang Sony Ericsson C905 na regalo niya. Pero ang cellphone naman na to ay pinilit kong itinatago noon kay Papa at sa mga kapatid ko. Dahil alam kong magtataka sila kung saan ko ito nakuha. Kaya kapag nasa bahay ako, ay hindi ko inilalabas ang regalong sipi ni Kael. Ang sabi pa ni Kael, nung gabing yun, hindi na ako magtatanong kung bakit mo ginawa yan, Bella. Okay lang sa akin. Matatanggap ko naman siguro. Pero masakit lang kasi sa akin dahil mahal na kita. Ganito pa ang text ni Kael noon. Sorry talaga Kael. Puntahan mo na lang ako bukas. Isosoli ko lahat ng ibinigay mo sa akin. Kaya lang, ang reply niya sa akin ay ganito. Hindi ako ganong klaseng tao, Bella. Kapag ibinigay ko ng isang bagay, hindi ko na binabawi. Ako pa nga ang dapat na magpasalamat sa iyo. Dahil kahit papano, kahit sandali, naging bahagi ka ng buhay ko. Salamat. Nakonsensya ako sa ginawa ko kay Kael. Lalo na't hindi malang niya ako sinumbatan. Kahit deserving ko naman na makarinig ng masasakit na salita mula sa kanya. Pero yun ay hindi niya ginawa. Kaya't nakonsensya talaga ako. Kaya lang, masyado ako naging masaya nang tuluyang maging kami ni Philip. Walang araw na hindi ako nakangiti kapag magkasama kami sa loob ng school. Dahil proud na proud ako na siya ang boyfriend ko. Yun nga lang, hindi pwedeng hanapin kay Philip ang mga katangian ni Kael. Hindi gaanong malambing si Philip at hindi rin masyadong thoughtful. Pero okay lang. Naunawaan ko naman na hindi talaga magkakapareho ang mga tao. Ang importante lang talaga sa akin, mahal ko siya at bagay kami. Kaya lang, natural lang yata sa mga lalaki ang mag-init ang katawan. Noon kasi nagkaroon ng pagkakataong dalawa lang kami ni Philip sa boarding house ng kanyang pinsan, ay bigla na lamang nag-init si Philip. At hindi ko rin naman nagawang tumanggi dahil may karanasan naman ako.
Ang hindi ko lang inaasahan, ayun pala magiging dahilan ng pag-iwas sa akin ni Philip. Oo, Kuya Ethan. Nanlamig siya mula nung may mangyari sa aming dalawa. Mula nang malaman niyang hindi siyang nakauna sa akin. Pero mahal na mahal ko siya, Kuya Ethan. Kaya sa gitna ng panlalamig niya, ay nagsikap akong unawain siya. At ako na lang ang maglalambing sa kanya. Ngunit hindi ko inaasahang maririnig ko kay Philip ang mga salitang ito. Bella, bakit hindi mo sinabi sa akin na may nakauna na pala sa'yo? Ayaw ko kasi sa babaeng di virgin eh. Sobra akong nasaktan sa pag-iwan sa akin ni Philip, Kuya Ethan. Lalo na't magkaklase pa naman kami. Pero hindi niya ako pinapansin at mas lalong masakit nang manligaw na siya sa iba. Nung mga panahong ito ay naisipan kong kumustahin si Kael. Text ako ng text sa kanya pero hindi siya nag-reply. Hanggang sa nung magkaroon ako ng extra load, naisipan ko siyang tawagan. Ngunit hindi na ma-reach ang number niya. Actually, sa tuwing masasaktan ako dahil sa ginawa ni Philip, si Kyle ang naisip ko. Kaya't lagi ako nagmi-miss call kay Kyle. Pero talagang hindi na siya makontak na. Ang ibig sabihin lang ay nagpalit na talaga siya ng number. Noon ko palang naisip, Kuya Ethan, na totoo ang karma at nakarma ako sa ginawa ko kay Kael. Ang masakit lang ay hindi ko siya makontak at hindi ko alam kung saan siya exactly nakatira. Ang alam ko lang, Isabela. Pero wala akong ideya kung saan. Ilang buwan kong dinibdib ang karmang yon, Kuya Ethan. Pero inisip kong mabait pa rin ang Diyos sa akin. Dahil dumating naman sa buhay ko si Gio. Hindi masyadong gwapo si Gio sa biglang tingin. Pero macho, matangkad at moreno. At meron siyang single motorcycle. Dun sa kanyang motor niya ako isinasakay kapag sinusundo niya ako at kapag isinasama niya ako sa boarding house nila. Kaya lang, naisip kong halos pare-pareho kasi ang mga lalaki kasi nagtangka din si Gio noon na kunin ako. Pero hindi ako pumayag. Natatakot pa kasi ako noon sa ginawa sa akin ni Philip na nung makuha niya ako ay bigla na lang akong iniwasan nung malaman niyang hindi na ako malinis. Kaya ang ginawa ko, Kuya Ethan, ay nagpakipot ako kay Gio. Pero lingid sa kaalaman ko ay magkakilala pala sina Gio at Philip. Minsan kinulit ako ni Gio, pero syempre ayaw kong pumayag. Narinig ko kay Gio ang mga salitang, "Bakit si Philip pinagbigyan mo, ako hindi?" Nakipag-break ako kay Gio. At nun ay inisip kong masyado yatang mahaba ang panahon ng karma sa buhay ko. Kinapitan ng sakit si Papa, chronic arthritis, na siyang naging dahilan ng pagpayat niya. Hindi na kasi nakakalusong sa bukid. Si Kuya Aldrin naman ay mayroon ng sariling pamilya at 2 na ang anak. Kaya't hindi ko rin siya maaasahan upang matulungan ako sa aking pag-aaral. Wala akong choice noon, kundi ang hihinto na lang sa loob ko. Pero wala akong choice. Kasabay pa ng sama ng loob ko ay ang maalala si Papa o si Mama na sana ay siyang tumutulong sa akin. Pero sadyang wala siyang kwentang ina. Nanatili ako sa bahay noong mahinto ako dahil kailangan ako ni Papa at ng mga kapatid ko. Pinasasakyan na lamang ni Papa ang bukid niya noon
sa kanyang pinsan dahil lumala ang kondisyon ng arthritis ni Papa. Lubha akong naaawa sa kanya, Kuya Ethan. Kapag halos mamilipit siya sa sakit dahil ang mga gamot niya ay panandalian lang naman ang lunas. Marami ding mga binata sa aming barangay ang nagtry na lumigaw sa akin. Pero nasadyang nakondisyon ako noon upang umiwas muna sa pag-ibig na pinaniniwalaan kong malas lang sa buhay ko. Dumaan ang 1 taon, Kuya Ethan. Medyo okay na si Papa. Siya pa ang nag-utos na mag-enroll ulit ako. Na siya ko namang ginawa. Nag-enroll nga ako, Kuya Ethan. At ipinangako ko sa sarili ko na mag-aaral na akong mabuti at puro pag-aaral na lang ang aatupagin ko. Natuwa ako sa resulta dahil sa unang semester ay matataas talaga ang mga grado ko. At isa ako sa mga well-performing students sa lahat ng subjects ko. Ang saya noon dahil hindi ko pa nararanasan yon. At nakaka-addict pala ang maghiyas lagi sa mga exam at quizzes. Kaya lalo pa akong ginanahang mag-aral. Hindi ko alam na ang talino ay napagsisikapan din pala. So matalino na ako, maganda pa. Kaya naman, dumami ang mga manliligaw ko. Kaya dumami din siyempre ang mga lalaking iniwasan ko dahil talagang hindi ko bibigyan ng pagkakataon ng pag-ibig noon sa buhay ko. Puro pag-aaral lang dapat. Kaya lang, hindi ko inasahang 2 buwan na lang. 2 buwan na lang, Kuya Ethan. Matatapos ng 2nd semester ay may hinto pa pala ako. Dahil wala na akong pambayad ng tuition fee. Na-ospital si Papa dahil sa sobrang panghihina. Wala kaming pambayad ng ospital. Exams ko pa. Finals. Hindi ko alam ang gagawin ko nun, Kuya Ethan. Ayaw kong maghinto. Pero limitado ang tulong ng mga kapatid ni Papa at hindi para sa akin ang mga tulong na yon, kundi para kay Papa lang. Sinubukan kong lumapit kay Kuya Aldrin. Sinabi kong exams na namin. Pero ang sagot niya, si Papa muna ang isipin natin, Bella. Pero Kuya, sayang din kung hindi ko matatapos yung 2nd sem. Finals na eh. Pero ang sagot ng kuya ko, Bella, sayang ang pera sa pag-aaral na yan. Nabubuhay ang tao kahit hindi nag-aaral. Sa kawalan ng magawa, naisipan kong ibenta ang cellphone na regalo ni Kyle sa akin, ang Sony Ericsson C905. Pero lahat ng nilapitan ko, Kuya Ethan, ay binabarat ako. Bibilhin daw nila ng 2,000 pesos. Yung iba, 1,000 pa. Samantalang ang original price ay mahigit 20,000 pagbago. Kahit hindi sinabi ni Kyle noon kung magkano ang pagkabili niya ng cellphone, ay nakita ko naman ito sa internet. Hanggang naisipan kong isanla na lamang sa pawn shop. At sa Cebuana ay nagtagpo kami ng hipag ko na si Ate Lorna. Ang asawa ni Kuya Aldrin. Tatanggap noon si Ate Lorna ng pera mula sa kapatid niya sa Singapore. Sinabi ko sa kanya na kailangan kong isanla ang cellphone ko dahil magpapahid ako ng tuition fee. Pinigilan niya ako, Kuya Ethan. Bibigyan na lang daw niya ako ng pera pero wag kong sasabihin kay Kuya Aldrin. Sobrang pasasalamat ko kay Ate Lorna noon. Dahil sa kanya ay natapos ko ang 2nd semester na yon. Nung sumapit ang bakasyon ay okay naman na si Papa. Pero gipit pa rin kami sa pera. Sinabi ko sa kanya magtatrabaho ako sa palengke. Kahit sales lady upang makaipon ang pang-tuition ko sa susunod na taon. Pero pinigilan ako ni Papa. Mag-e-enroll daw ako sa June, sabi niya. Dahil may aanihin naman daw sa bukid niya.
Kaya lang, bago pa lang sumapit ang enrollment, ay muling na-ospital si Papa dahil sa sakit naman sa kidney. Halos lahat ng kinita sa bukid ay napunta sa ospital. Malabo na ulit ako makapag-enroll. Noon ay muli ako naghanap ng mabebenta ng cellphone ko. Pero binarat lang ulit ako ng mga nakakausap ko. Hanggang sa maisipan kong i-post sa internet ang cellphone ko. For sale sa mga websites na Ayos Dito at Sulit.com. Sinabi kong 12,000 ang price na gusto ko dahil makinis pa naman at wala pang sira. Kasi nga sobra kong iniingatan ito. Maraming nag-text, may tumawad ng 10,000 pesos at okay na yun sa akin. Nasa Maynila ang buyer na yon at ipapadala daw niya ang pera sa pamamagitan ng LBC. Kaya lang, may nag-text din sa akin. Okay sa kanya ang 12,000 at ang maganda, taga Cagayan din daw siya. Eva ang pangalan niya at pupuntahan daw niya ako mismo. Dala niya na ang 12,000 pesos. Siya na siyempre ang pinili kong bayar at kinabukasan, magkikita kami. Masakit man sa loob ko ang ibenta ang isang bagay na mahalaga sa akin dahil galing ito sa isang taong ayaw kong kalimutan. Kaso wala akong choice. Kailangan kong mag-aral upang pagdating ng araw, kahit 10 high-end na cellphone, kaya kong bilhin. Sa harap ng simbahan, ang meeting place namin ng bayar ko ng cellphone na sa Eva. Dumating ako doon 10 minutes before 10 a.m. na siyang usapan naming oras. Dahil maaga pa naman, ay pumasok muna ako sa simbahan. Lumuhod ako doon at nagdasal. Humingi ng tawad at pangunawa. Humingi ng tulong, lalo na sa pagpapagaling ng aking mahal na ama. Sobra na kasi akong naaawa noon kay Papa dahil kinakaya na lang niya ang sarili niya kapag wala ako. Wala nang umaasikaso sa kanya sa bahay dahil puro laro ang inaatupag ng mga nakababata kong kapatid. Si Robby noon ay 3rd year high school na, pero nandidiri kay Papa. Tuloy ay naisip ko ulit noon si Mama at hindi ko na iwasang mapaluha ulit dahil sa matinding sama ng loob sa aming ina. Nasambit ko tuloy ang mga salitang ito sa aking dasal. Ang sabi ko, buti ka pa Jesus, mabait ang mama mo. Ang mama namin, hindi. Kawawang kawawa na po kami. Alam mo Lord, ikaw na lang inaasahan kong tutulong sa akin. Kaya please, tulungan mo ko. Gusto kong makapagtapos ng pag-aaral para sa pamilya ko. Ganito ang mga nasambit kong sumamo habang lumuluha. Pero natigilan ako at nagulat nang biglang may nagsalita sa likod ko. Ang sabi niya, gugustuhin kitang tulungan, Bella. Napadilat ako nang marinig ko ang mga salitang ito. Sabay lingon sa likod ko. Isang pamilyar na mukha ang nakita kong nakaluhod din sa mismong likod ko. Si Kael. Sandali akong nakatulala sa mukha ni Kael noon. Bagya siyang nakangiti sa akin. Samantalang ako, parang hindi ako makapaniwalang siya ang nakikita ko. Ilang segundo bago ko nabigkas ang kanyang pangalan. Kael? Nakangiti siya nang sumagot ng, hindi ako si Kael. Ako si Eva. Sagot niya tsaka tumawa ng marahan. Kasunod ng pagtayo niya mula sa pagkakaluhod.
Ako naman ay nag-sign of the cross bago tuluyang tumayo at umupo. Lumipat siya sa tabi ko at otomatikong nalanghap ko ang kanyang napaka-preskong cologne. Ano? Anong nangyari? Tanong niya. Bakit? Bakit mo ibebenta ang cellphone ko? Ang cellphone na naregalo ko sa'yo. Sorry Kyle, wala na kasi akong choice eh. Ayaw kong mawala sa akin ang cellphone na to. Pero gusto ko kasing mag-aral. Ganito ang sabi ko. Pero isang matamang titig ang tinugon niya na parang kinakabisado niyang lahat ng bahagi ng mukha ko. Naghihirap kasi kami Kyle at ayaw kong maging ganito kami habang buhay. Kaya gusto kong makapagtapos. Hindi lang para sa akin, kundi para sa pamilya ko. Nag-mature ka na Bella. Iba na ang takbo ng isip mo ngayon. Ako naman ay hindi sumagot. Kahit sa muli ay nagsalita. Sino ang boyfriend mo ngayon? Noon ay tinitigan ko siya. Magdadalawang taon na akong walang love life Kyle. Bagya ako nakangiti noon nung sabihin ko ito. Pwede ba ako pumasok ulit sa buhay mo? Ganito ang muli kong narinig sa kanya. May tiwala ka pa ba sa akin? Tanong ko. Tiwalang di maalangan sa'yo? Yun eh, ang mahalaga. Mahal pa kita hanggang ngayon? Tanong niya. Hindi ko inalis ang mga mata ko sa pagkakatitig sa mukha niya. Ikaw Kyle, may damdamin ka pa ba para sa akin? Kyle, ikaw ang nagturo sa akin kung paano magmahal. Sa'yo ko naranasan ang totoong pagmamahal. At kahit hindi ko iniisip ang pag-ibig dahil sa dami ng problema ko, alam kong alam ng puso ko kung sino ang dapat kong mahalin. Ang isang kagaya mo Kyle. Sus, mahal mo pa ako? Seryosong titig sa akin ni Kyle. Oo Kyle, kung magmamahal ulit ako, gusto ko ikaw ulit, sagot ko. At muli siyang nagsalita. At ang sabi niya, kung ganon, pakakasalan mo ko? June bride ako Kuya Ethan. Kasi bago magpasukan, ay ikinasal kami ni Kyle. Apurahan lang yun. Pero naging maganda din dahil nakita kong gaano ang suporta ng buong pamilya ni Kyle sa paghahanda para sa aming kasal. Bawat isa sa kanila ay may naka-assign na trabaho, habang kami ni Kyle ay ang nag-aasikaso lang ng mga legal documents at iba pang mga bagay sa munisipyo ang inaasikaso namin. Masasabi kong ingrande ang kasal namin. Bagay na hindi ko inaasahan. May kaya talaga ang kanilang pamilya. May mga nararamdaman akong negatibong comments sa mga tao noong mismong kasal namin. Dahil nga sa agwat ng edad namin ni Kyle. Pero kapag may nakita akong tao na parang ibang tingin, lalo kong sinasadya ang maging sweet kay Kyle. Noong March 2010 ay nagtapos ako ng college dahil kay Kyle. Pero buntis na ako noon. Si Kyle naman ay naging busy sa pagpapatayo ng bahay namin sa mismong tabi ng bahay ni Papa sa aming barangay. Napakaganda ng bahay namin na ipinatayo ni Kyle dahil kumuha talaga siya ng arkitekto na siyang nag-design nito. Isang buwan bago ko ipinanganak ang aming panganay ni Kyle, ay mayroon kaming hindi inaasahang bisita doon sa aming bagong bahay. Si Mama, ang aking ina. Si Mama lang ang pumasok sa bakuran.
pero natanaw ko si Papa sa labas ng gate. Nagulat ako sa muli naming pagkikita ni Mama at hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Niyakap niya ako sa side ko kasi malaki na talaga ang tiyan ko noon at ang sabi niya, "Buntis ka na pala." Narinig kong sabi niya. Nakangiti pero may luha sa mata. Ang sagot ko, "Tinanggap ka ba ulit ni Papa?" Nakangiti pa rin siya noong sumagot ng, "Hindi naman ako nagpunta dito para bumalik sa papa mo. Namimiss ko lang kayong lahat." "Okay lang kami," sagot ko. "Nakikita ko nga eh. Mayaman ang napangasawa mo. Maswerte ka, Bella." Tama, maswerte ako at maswerte din sa akin si Kael. Dahil kahit kailan, kahit anong mangyari, ay hindi ko siya iiwanan. Madiin kong sabi bilang parunggit sa kanya. "Galit ka pa rin pala sa akin," sabi niya. "Alam mo, Bella, hindi maganda magtanim ng sama ng loob kapag buntis ang isang babae. Ilang buwan na ba yung tiyan mo?" Narinig ko pang sabi niya. "Kabuanan ko na ngayon. Isisilang ko ang batang ito ngayong buwan na to. Pero mula sa oras na isilang ko siya hanggang sa mamatay ako, hindi ko siya iiwanan." Muli pa tamang sagot ko. Pero noon ay bumuhos ng luha ko. Sumulyap lang siya sandali pero nagsimula ng magpaalam. "O sige, hindi na ako magtatagal. God bless na lang sa panganganak mo," sabi niya, tsaka tuluyang humakbang patungong gate. Nasa labas ng gate si Papa at naghihintay sa kanya. Napaluha ko dahil sa mukha ng aking ama ay nakikita kong mahal pa rin niya si Mama. Pumasok ako sa loob ng bahay at sa likod ng malaki at makapal na narang pintuan ay muling nahulog ang mga luha ko. Saglit akong humagulgol nang makita ni Kael at agad siyang lumapit sa akin at niyakap ako. "Yun palang mama mo," narinig kong sabi niya. Hindi ko siya sinagot. Muli siyang nagsalita at ang sabi niya sa akin, "Ganun talaga ang buhay, mahal ko. Hindi lahat ng magagandang bagay ibibigay sa atin ng Diyos. Kung minsan, sinasadya niyang bigyan tayo ng pangit, may diferensya, upang makita natin kung ano ang mga magagandang bagay sa atin." Noon ay napatitig ako sa mukha ng asawa ko. Marahan ko siyang hinagkan at saka ako binigkas sa mga salitang, "Sa bagay, si Mama lang naman ang pangit na bahagi ng buhay ko. At ikaw at ang magiging baby natin ang pinakamagagandang bahagi ng buhay ko. Salamat, mahal ko. Habang buhay sana ganyan. Dahil ako, habang buhay kitang mamahalin." July 26, 2011 nung isilang ko ang panganay namin ni Kael. At gaya ng dati niyang plano, ay BK ang pangalang ibinigay namin dito. Sa ngayon po ay nandito kami sa bahay ng mga biyenan ko. Kami ang tumatao dito kasi nagpunta ng Amerika ang mga in-laws ko at ang mga kapatid ni Kael. 5 buwan kaming titira dito. Buti sa bahay namin dyan sa Cagayan ay maraming magbabantay, sina Papa at ang mga kapatid ko. Masaya ako, Kuya Ethan, at hindi ako nagsisisi sa maagang pag-aasawa. Sa totoo lang, ang pagkakataon ang nagdesisyon para sa akin.
At salamat sa pagkakataong ito. At salamat sa pagkakataong si Kael ang pinakasalan ko. Sa ngayon ay 22 years old na po ako. At 32 naman si Kael. Pero hindi halatang malaki ang agwat namin kasi baby face naman ang napakamahihain kong asawa. Ako din ay hindi rin halatang nanganak dahil istrikto ang mister ko pagdating sa diet naming dalawa. Hanggang dito na lang, Kuya Ethan. At hangad kong sana'y makapag-iwan din ng aral at inspirasyon ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Bella. Sa ating mga solid listeners, kung gusto nyo magpadala ng inyong mga liham, kasaysayan ng buhay at pag-ibig, maaari ninyo itong isend sa amin sa pamamagitan ng ating official Facebook page at Gmail account na nakapin sa ating comment section. Hanggang sa muli, ako si Kuya Ethan. Sabik na namahalikan, mayakap ka't magsayaw sa ulan. Ang mundo'y gagaan, mundo ko'y giginawa. Maligaw man ang landas ay hahanapin ang daan patungo sa'yo. Ikaw ang direksyon. Dumilim man ang paligid, ay ikaw pa rin ang ilaw ko. Bakit tuhaw sa iyong sayaw? Bakit ikaw di bibitaw sa iyong sayo? Laging ikaw ako'y giniginaw. Halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Hindi na mapakali, puso'y nagmamadaling lambingin at suyuin ka. O aking giliw, ako'y iyo kahit pa matisod, mapagod at bumigay ang tuhod. Di ako hihinto, ikaw aking wakas. Mawala man ang anino ko, nandito ka o tanglaw ko. Oh, bakit tuhaw sa iyong sayaw? Bakit ikaw di bibitaw sa iyong sayo? Laging ikaw ako'y giniginaw. Halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw.